at lalabas yung warrant of arrest soon. Ngayon naman ho, mga bossing, syempre, pakinggan ho natin si Bato de la Rosa kung ano po ang sinasabi patungkol po dito sa issue na ito. Ito. With all my heart, Oh, that he lives this world, galit na naman. Galit na naman. Galit, sumisigaw na naman. Oh, with all his heart daw. Oh, Agbayalde, host, isama mo na. Tingin ko si Agbayalde, nandoon sa mga PNP chief sa letrang I nandoon with high official. not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check. Oh, nagagalit doon sa welfare check pala. Nagagalit doon sa welfare check. No, bakit daw hindi ipinaalam doon sa pamilya at chinek si dating Pangulong Duterte? Ano na naman yan? Si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang nagpapunta sa kanya dyan. Grabe naman kayo. Ma-connect at ma-connect niyo talaga si... Ano ang lakas, ano ang power ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa ICC? Unang sinasabi ng ICC, wala kayo. Hindi na kayo konektado sa amin. Kasi nga, etong si Duterte, umalis na sa pagkakakonekta dito sa ICC. Kaya nga hanggang 2019 lang ang aming iniimbestigahan sa kanya, di ba? Chris Angel? Oh. But instead, in the company of the people he loves, Galit na naman, ICC. Lagot kayo kay Bato, ICC. Baka sipain din kayo ni Bato. and who truly care for him. Uy, Since none of us here ba't sumisigaw to? Yo, can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still nation loving. Patay, 3 taong gulang, doon sa laban kontra droga. Tapos, patay, isang bata na mag-e-exam kinabukasan. Wala, hindi man lang inihinto, tuloy-tuloy. Collateral damage lang yan. Sana kung mapagmahal talaga sa bayang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Oh, wait lang, 2 na damay. Mga minor de edad, hindi naman kasali. Hinto muna natin. Aralin muna natin kung paano natin maipapatupad to nang hindi nadadama yung mga inosente. Ganon! Di ba? Wala. Collateral damage yan. Kawawa naman yung mga inosente, boss. most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Oh. Samahan mo. Kung gusto natin na magpakita ng malasakit sa dating Pangulong Duterte, samahan mo. Oh. Kasi nung inaaresto ang dating Pangulong Duterte, si Bato lang ho yata yung nasa malayo. Si Bato lang ho yata yung nando sa ibang lugar. Mga bossing, habang lahat sila, si Senator Bungo nga, nando sa labas, may papitsa-pitsa pa eh. Si Bato, AES, Medial Dia, dito muna ho ako. Asikasuhin ko lang, baka maihabol natin. Kumbaga, para hindi maisama si Duterte. Tapos nagpatay na ng cellphone. Oh. Halata yun ha. Ilang araw bago lumabas. Nung nagpakita na sa mamamayang Pilipino, doon sa mga ka-DDS niya, nagleletsyon na, nag-aalak. Umiinom na. Haba, eto ha mga kababayan. Baka kasi umabot sa punto na talagang nandun at maikulong si Bato de la Rosa sa ICC, baka po biglang ang narrative, kaya po ako sumuko, kaya po ako pumunta dito. Baka sabihin, nag-initiate siya na siya yung pupunta na lang dahil sa pagmamahal niya sa dating Pangulong Duterte. Wag ganun ha. Alam namin, takot at ayaw mong pumunta dyan sa ICC. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Ako, malabo boss.
Pilipinas ba? Ano sasabihin? Hindi pwede sa inyo, hindi pwede sa Pilipinas. Bakit? Wala nga kayo, hindi nga kayo kasapi sa amin. Bakit naman diyan sa, yun kasi problema nila eh. Tingin ko walang tumatanggap na bansa sa dating Pangulong Duterte para kupkupin doon sa bansa nila. Siguro gusto ni Bato. Ano nyo na, suportahan nyo na itong Senado, suportahan ang interim release ni dating Pangulong Duterte para kung sakali man lumabas ang warrant of arrest ko, dito na lang din ako sa Pilipinas. Tingin ko yan yun no. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the international. Sasabihin lang ng ICC, hindi nga kayo kasapi na sa amin. Ano yung sinisigaw mo pa dyan? Kahit, tingin ko mga kababayan, kahit maglupasay ang ating Pangulo, pumunta doon sa ICC, maglupasay, umiyak, magmakaawa si Pangulong Bongbong Marcos na iuwi sa Pilipinas, isa lang po ang sasabihin ng ICC. Problema nyo yan. Kumalas kayo sa amin. Hindi naman po ako eh. O yun nga yung problema mo, hindi ikaw ang kumalas. Yung nakakulong. yung taong dapat iimbestigahan, kumalas. Ngayon, wala, mahirap na iuwi diyan sa Pilipinas ang dati ninyong Pangulo. Di ba? Kahit maglupasay si Pangulong Bongbong Marcos, walang magagawa yan. Hindi pa din papayagan yan. Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Rua Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na magpapasko na. Naku na, eto na. Pasko na. Sinta ko, malungkot ang mga DDS. Sasabihin, umiiyak tayo, ang totoo, sila ang umiiyak. Sagwang kumanta ni Mark Ramos, hindi ko na uulitin yon mga kababayan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko na uulitin yon. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino. A Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign. Pagtanggol nyo na. Diba? Mabilisin nyo na. Yun na lang ang magagawa eh. Yung mabilisin, tapusin yung kaso agad, husgahan na agad. Yun na lang po, mga kababayan, ang nakikita ko dyan. Kapag ka sinabi, hindi guilty si dating Pangulong Duterte, di laya. Pero pagka guilty, aray ko po. Mukhang lifetime, hindi naman lifetime, mukhang lifetime ni dating Pangulong Duterte, bibisitahin nyo na lang dyan sa kung saan man maikukulong. Prison that does not even speak his language, much less feel like home. In the end, perhaps, this is the least that we can do. Ito ho mga kababayan. Si Bongo naman. May sinasabi din si Bongo, nako, eto na, mga nag-uumpisa na. Interim release! Pauwi si dating Pangulong Duterte para kung sakali, kami naman ang arestuhin. Pilipinas din. Ipagdasal natin ang kanyang kalayaan. Ayan na, unti-unti na silang ganyan, ano? Sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo, mararamdaman na ho natin yung ICC. Patapos pa lang ho ang buwan ng Setyembre, eto na, nagparamdam na ang ICC. Di ba? Oktubre yung sinasabi, mga boss, mukhang October 1, papangalanan na, doon sa warrant of arrest, for sure yan, may mga pangalan niya mga yan. Di ba?
Doon kasi doon sa inilabas na kaso, 3 kaso redacted, tinanggal para kasi wala pang pagpapahuli, wala pang pagpapaaresto. Pero ano kasunod nun? Iniimbitahan na namin kayo or isuko nyo ang inyong sarili. Ganun na yun eh. Pag ayaw, warrant of arrest. Arestoin na itong mga ito. Doon malamang ho, may mga pangalan na yan. Ipagdasal natin ang kanyang kalayaan. During his manifestation on Wednesday, Senator Bongo expressed concern over the deteriorating health of former President Rodrigo Duterte, saying Duterte had been experiencing memory loss even before his arrest. O kung sakali mapatunayan na talagang hindi na maayos ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte, siya uuwi na Pilipinas. Tapos kayo naman ang papalit. Maalala nyo ho, yung sinabi ni dating Senador Trillanes, first batch, walang iba kundi si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, first batch daw ho yun. Siya lang. Nangyari ho, mga bossing. Hindi nga lang doon sa sinabing petsa o araw ni Trillanes o buwan. Naudlot ng mahabang panahon. Pero nangyari pa din ho. Ngayon, ito, mukhang sasakto ito doon sa Oktubre na sinasabi na kumakalat na warrant of arrest ni Bato de la Rosa, Bongo, o yung iba pang mga kasama dyan ay lalabas sa Oktubre. 24 ngayon, mamaya ho, 41 minutos pagkatapos noon, 25 na. 26, 27, 28, 29, 30. 6 na araw, auno. Hindi ho kaya sakto yan doon para iproseso yung mga warrant of arrest nito. At mukhang sakto din ho yata ng pagtatapos. Sakto din ho yata ng pagtatapos ng bakasyon ni General Torre, mga kababayan. Fresh na babalik si General Torre. Ngayon ho, hindi natin nakikita, naririnig. Nagpapahinga ho eh. Parang sakto lahat ano, sa Oktubre. Kayo, mga boss chief mo sir, i-komento nyo dyan. No, kung ano nakikita nyo. Kung saktong-sakto at tamang-tama po ba yung pagtingin at pag-intindi natin doon sa mga bawat galaw nitong mga politiko, yung mga ICC, etc. at pati yung bakasyon ni General Torre. Ngayon, papaalam muna ako, magkita-kita tayo alas 7:30 ng umaga ho dyan sa Pilipinas. Yun ang ating oras ng vlog ho, bukas ng umaga. Kasi bago tayo, kasi po uunahan natin mag-vlog o uunahan natin yung Congress o yung Senado doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat and God bless po sa ating